Ayan po mga kapuso, naririnig po natin ang sirena, pinapatunog na dyan po sa Marikina River kung saan nasa alert level 4 na po at nasa 18-meter level ang antas o level ng tubig ng Marikina River. Muli po mga kapuso, kung kayo po ay hindi pa po nakakaalis ng inyong mga tahanan, ito na po, pinapatunog na ang sirena. Magsilikas na po kayo. Ito rin po ay para sa inyong sariling kaligtasan dahil alam naman po natin, naranasan na po natin ang bagsik ng baha, ng tubig, pati na rin po ng pagbuhos ng ulan. Kaya naman po hanggat sa maaari, talagang makinig na po tayo sa panawagan ng gobyerno. At ito nga po, dahil alert level 4, actually, ibig po sabihin nito, mandatory evacuation na po para sa lahat ng residente dyan po sa paligid ng Marikina River. At alam niyo po mga kapuso, nung una po tayong umere dito sa GMA News TV kaninang umaga po, gaya po ng sabi ni Mang Tani, ating resident meteorologist, nasa 14 meters pa lamang po yan, pero mula kaninang umaga hanggang ngayon, umabot na yan sa 18 meters. Kaya po, wag na po tayong magbaka sakali, baka umabot pa po yan hanggang 19, mahirap na po. Kaya ito, nakikita natin yung ibang mga residente, yung mga nandyan po sa tulay, kanina pa po sila nag-aabang dyan at pinapanood po nila yung mga kaganapan. Pero ang importante po, yung nandun po sa gilid. Tayo po, nakapunta na po tayo dyan. Alam natin na may mga residente na nandun talaga sa riverbank. At minsan, talagang, although afternoon, marami po sa kanila, sabi po nila, nagkukusa na po sila na magsilikas kapag nangangailangan. Kaya natuto na raw po sila. At sana po sa pagkakataong ito, papakinggan po natin. Huwag na po natin pahirapan yung ating mga lokal na opisyal na patuloy ang paalala sa atin na umalis sa ating mga bahay kahit ito, mandatory evacuation. Minsan mailan pa rin magmamatigas at alam niyo po, pahirap din po sa ating mga lokal na opisyal at ating lokal na pamahalaan ang ganitong sitwasyon. Kaya magtulungan po tayo, wag na po tayo maging pasaway mga kapuso at pakinggan na po natin sila. At kanina nga po, nakausap natin mismo si DILG Secretary Mar Rojas. Nandiyan po siya kanina sa Marikina at namimigay ng relief goods. Meron naman pong mga natukoy na tayo na evacuation centers. Hindi lang po yan sa Marikina, kundi sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahil alam naman po natin na hindi po biro ang ganitong sitwasyon. At mahalaga po na kapag ganito nga po at mukhang hindi pa titila ang ulan, magsilikas na po. At dahil nga po forced at mandatory evacuation na po ito, wala na pong dapat maiwan na magbabantay sa inyong mga gamit sa bahay. Kailangan magsialisan na po tayo. Kahit po sabihin ninyo, natatakot po kayo kung anong pwedeng mangyari, umalis na po tayo sa ating kinalalagyan dahil ito nga po, forced evacuation dyan po sa Marikina kung saan nasa 18-meter level na ang Marikina River. Ito, nakikita natin po yung mga inaanod na rin po na basura at iba pa dyan po sa lugar na yan. Ang importante rin po sa punto ito, mga kapuso, ay tandaan po natin na kung maaari, sa unang senyales pa lamang na kailangan ng lumikas, gawin na po natin ito para hindi na po tayo mahirapan. At isa po sa mga nagbabantay po dyan sa Marikina River, ang ating kasamang si Dante Perelio mula pa po kaninang umaga. Dante, naririnig na namin yung pagpapatunog ng sirena? Yes, Pia, tama ka. Ganap na 2:46 nga ngayong hapon nang umalingaw-ngaw itong ika-4 na alarma. At ang ibig nga sabihin niyan ay nasa forced evacuation stage na ngayon. Kaya ongoing yung ginagawang rescue operation. Kasama nga dito ang GMA News. Nandito tayo ngayon para i-cover yung ginagawang rescue operation. Particular dito sa may bahagi ng Barangay Nangka at Barangay Tumana. Pia, yun yung medyo malapit talaga dito sa Marikina River, kaya tuwing tumataas yan, ay ito yung mga barangay na talagang unang-unang naapektuhan. Pero kung mapapadaan ka dito sa mga main roads ng Marikina, medyo hindi pa gaanong visible yung mga bahang madadaanan mo. Pero dito sa mga looban, sa mga side street, ay medyo mataas na nga ang tubig. Katunayan na habang nagbibiyahe tayo ngayon ay nasa halos kalahati na ng ating crew cab yung tubig baha, Pia. Kasi 'di ba kanina may mga, actually kahapon pa lang may mga natukoy na evacuation centers. Yung iniikutan ba nyo, Dante, may mga na sa loob pa ng kanilang mga bahay na ngayon pa lang umaalis?
Pia, tama. Yung iba ngayon pa lang. Pero kasi ang sabi nga ng mga local barangay officials at ganun din ng mga local government units dito, bago pa raw talaga mag-fourth alarm ay inabisuhan na nila itong mga residente na magsilikas na. Pero katulad nga ng mga dati pang nagiging problema sa mga ganitong sitwasyon, medyo may katigasan din talaga yung ulo ng iba. Kaya ngayon pa lang nag-i-empake yung iba at doon sila na dadalhin sa mga na-identify na evacuation area, particular yung Nangka Elementary School, yung Malanday Elementary School at saka itong H. Bautista Elementary School. Yan kasi, Pia, yung mga elementary schools na karaniwang pinagdadalhan sa mga evacuees tuwing tumataas ang tubig dito, Pia. Pero Dante, ito, kapag pinatunog nila itong sirena na to, may sumusundo pa ba sa kanila or talagang dapat kusa na silang umalis? May nagche-check ba, rumoronda para siguruhin na umalis nga sila? Actually, Pia, second alarm pa lang, meron na talaga mga naka-standby na rescue team. At kanina nga, mga bandang alauna, ay personal na dumating dito si Secretary Marojas. Kasama naman si DSWD Secretary Suliman at Secretary Carandang, ganun din si MMDA Chairman Francis Tolentino, para personal na pangunahan yung paglilikas doon sa dalawang barangay. Yan nga yung barangay Nangka at barangay Tumana. At sa ngayon nga ay nakakasakay na sa mga 6x6 truck na dala ni Secretary Rojas kasi medyo kulang siya. Yun ang nagiging problema ngayon. Kulang yung ating mga rescue vehicle, pati na yung mga equipments. Kaya humingi na nga ng responde itong lokal na pamahalaan kaya Secretary Rojas. Kaya naman itong si Secretary Rojas, mga yung pang mga opisyal ng ating pamahalaan ay pumunta rito. At bukod nga doon sa mga 6x6 truck na kanilang dala, ay nagdala rin sila ng mga additional personnel, mga pulis na siya na mga tutulong at aalalay dito sa mga mag-evacuate ngayon, Pia. At yung mga naka-standby na evacuation centers, ready naman sila, no, Dante? Dahil gaya ng sinabi mo, ito naman yung karaniwan talagang pinupuntahan kapag kailangan lumikas. Tama, Pia. Actually, meron na nga din silang sinet up na tinatawag na community kitchen. Dito, Pia, niluluto yung mga pagkain at dinadala na lang doon sa mga evacuation centers na nakaprepared na. So, masasabi natin, ayos naman na paghandaan ng lokal na pamahalaan at patuloy pa rin yung ginagawang pag-iikot ka para mas matugunan pa at mas malaman pa yung mga pangailangan ng mga taga Marikina, Pia. Alright, Dante, maraming salamat sa iyo, ha.